May gala kumusta og may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pizza 4 ni buwan sa Agosto ni tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong kabrad sa kanginan KSR Nonoy B. Mudasig na usab kaninyo sa papakiguban kanako sa tulumanon panikay-sikay sa kabutagon o sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon alang niya mga adunay connection sa internet kay nasa internet kita karon tungod kay wa pa na-award ng atong bag-ong frequency sa atong FM. O sige lang kay magpaabot lang taniya na kay ihatag lagi na, no? Ihatag na sa atong labaw nga makagagahom. So una tong daigon og pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og laing adlaw sa atong kinabuhi nga kita nakabangon karabutaga kay kisabay na sayod nga makabangon ta karon. So ato siyang gipasalamatan nga makapadayon ta sa ato ang tulumanon matag adlaw sa panagbagat tinis kanginan kay muni atong venue nga diin kita magkahiusas paghisgot sa mga mahinungdanong butang. Mga butang nga gibilin sa Ginoo nga ni kanato nga iyang gisaad, mga butang nga mulungtad hangtod sa kanturan og kini atong saligan og pagahuptan tungod kay kini mao man ang naghatag kanato og kamatuoran. Nagpatin-aw may gala sa atong kasing-kasing una-una nga mao ni ang usa ka butang nga gikinahanglan gayud nato nga kita makabaton niini samtang kita buhi pa ibabaw nining kalibutan na. May buntag sa atong tanan nga masuking tikpaminaw sod sa 44 ka mga kabarangayan sakop ning atong dakbayan sanglit ang dakbayan sa Iligan gilangkoban man sa 44 ka mga kabarangayan. May buntag usab sa atong sikbit nga mga probinsya diya sa Misamis Oriental kang Pastor Ariel Labilia diya sa Himang Panginitaw. May buntag ni Muda Pastor og mayong buntag usab ni Ma'am Ging Adubas nga sayo kang ni Arangkada Karubutaga og ni Ma'am Lia Baya. Good morning ni Muda Ma'am og ni Nanay Dinya Chong nga nakaron diya sa Kamagi. May buntag Kamagi ba na o diya stubod, no? May buntag ni mo diya Nanay Dinya Chong og mayong buntag usab sa kang Ma'am Claire Catherine Josue Nebrea og ni Marie Grace diya sa Mandaluyong. May buntag og ni Ma'am Analigen Servito og si Sir Danilo Tagalog Rivera. May buntag ni Ma'am Bernadette Quinones Rivera, ni Madam Delia Bangkoyo Espinosa, ni Ma'am Helen Aliado diha sa Iloilo. Maayong buntag og ni Brad Mike Demisilio des Barangay Kiwalan. May buntag ni Muda Brad Mike. Unya may buntag usab ni kalimot na ko sa di na ko malitok ang pangani ang Mrs. ni Kuan ni Brad Mike Demisilio. May buntag dai ni Milka og ni Mikey. Og may buntag usab kang Ma'am Nitz Sipada o kang Sir Jojo Asebron Bindanilio des Cavite, ni Ma'am Desiree Argate, ni Sir Jeward Pacanyor Bariga, ni Clarence Ricla. Sir, good morning. Og may buntag usab ni tanan. Tanan ha. Way gipili ni Brad Romel Sadi dias Barangay del Carmen uban siyang kapikas og sa tibok niyang banay hinaut nga na sa may pagpanikay-sikay og sa diya sa mga kamerkaduhan nga mga naka-internet karabutaga tanan nga mga tinderog-tinderag o tanon, mga tinderog-tinderag prutas nga nakapanikay-sikay na karabutaga naka-display na sa mga baligya og bisan pa ang mga tinderog-tinderag puto puto nga init o puto maya o unsa ba na nga puto diha puto nga balanghoy o ana ba mga snacks paresan dayon og puto ay kanang sikwati o kape o unsa ba yung ipares diha ala kamo na bahala diha, no? Okay, kamo may mukaon. Hala, sige. Good morning sa tanang mga drivers usab sa nakalalay mga sakyanan, sikat, tricycle, jeepney, taxi, bus, marig drivers. Bueno, direta may gala. Dita maglangan, direta may gala sa atong paghisgutan karong butaga ang ato ang text atong pagabasahon. Kinutlo mga kaiksunan sa John chapter 14, magsugot na may gala sa number 14 pod, verse number 14, padulong sa verse number 19. Ingon din may gala ang pulong sa Dios sa verse number 14, ingon din if ye shall ask my thing, if ye shall ask anything
in my name, I will do it. Kon kamo mangayo og bisan unsa diha sa akong ngalan, ako muhimo niini. Sa verse number 15, if ye love me, keep my commandments. Kung kamo naghigugma kanako, bantayi ang akong mga kasuguan. Mga ha? Mga. Timani ha? Mo nang malipat may galang tao kay mga man. So sa ato pa daghan. Kasuguan sa Ginoo daghan. Dunay duha ka great commandment mahigala nga ato ang great commandments ang ato ang labaw nga makagaw nga gihatag. Unsa man? Una, higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong hunahuna, o ang ikaduha, higugma imong silingan sama sa imong kaugalingon. Duha. So mga, mo nang mga. Okay, sa verse number 16, ingon din ni maigala ang pulong sa Kristo niya, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Ingon si Kristo. So si Kristo day may gala, nagampo. Nagampo siya alang kanato. Di ba? Og ako moampo sa Amahan, og siya mohatag kaninyo og lain nga maglilipay, aron siya magpabilin uban kaninyo sa kahangturan. Kinsa man na ang Balang Espiritu. Kisa naghatag kanato pagpanabot sa pagtulunan sa kaluwasan ang Balang Espiritu. Mo'y nagiya ka na to, mo'y nagtudlo ka na to, mo nang humo kay ta makasabot tungod kay ang Balang Espiritu naman, maoy naghatag og giya, naghatag panabot ka na to sa atong hunahuna og kasing-kasing. Sa verse number 17, ingon dinhi ang pulong sa Ginoo, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not. Wala siya kakita, may galang kalibutan, subok kayong palandungon, nga ang kalibutan nagpadayon sa iyang pagkakalibutanon. Di ba? Bisan ang Espiritu sa kamaturan, sa kangkinsa ang kalibutan, dili makadawat. Dili makadawat. Tungod kay kini, wala makakita kaniya, ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay siya nagapuyo uban kaninyo, og maanaa sa sulod ninyo. Ingon na may gala ang kinabuhing Kristohanon, na sa sulod sa kasing-kasing may gala ang Ginoong Hesus Kristo. Sa verse number 18, I will leave you comfortless. I will come to you. Ako, dili mo biya. Dili mo biya kaninyo nga walay maglilipay. Ako, muanha kaninyo. Sa verse number 19, katapusan nga verse, yet a little while, and the world saith me no more. But ye see me, because I live, ye shall live also. Hamubo na lang ang panahon, og ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo, makakita kanako, tungod kay ako, buhi. Kamo nabuhi usab. Mabuhi usab. So muna may galang pasalig mo ng title may gala sa ato ang tulumanon sa ato pagkaisgutan karon, because He lives. Di ba naikanta? Because He lives. Because He lives. Tungod siya buhi. Di ba ang lyrics niya? God sent His Son. They called Him Jesus. Mipadala sa iyang anak. Gitawag niya Jesus. He came to live, heal, and forgive. Imiani siya aron sa pagbuhi, pag-ayo, o pagpasaylo. Muna, He came to live, heal, and forgive. Muna lyrics may gala sa kanta. He lived and died to buy my pardon. Gipalit may gala ang ato ang pagkagawas nun. Gipalit. Unsa may paagi. Kini may gala ang ato ang gibasa, sa panihapon ni Kristo sa dihang uban ni ang mga disciples na nihapon sila. Moto'y katapusang panihapon tungod kay padulong naman siya nga dakpon. Padulong naman siya nga ilansang sa cross, di ba? So mo ni may gala nga iya ang gitisok o gipatisok niya sa kasing-kasing unahuna nga angay hinumduman katong panahon nga sila na nihapon
hinumduman ang gisulti ni Kristo. Sa verse number 14, ingon din atong balikan may gala sa verse number 14. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Iyang pagabuhaton. Sa akong ngalan, kanang in my name, sa akong ngalan, nagpasabot nga ingon nga akong ahinti. Si Kristo ba? Ang iyang giingnan, mga Kristohanon, mga disciples man iyang gikatubang. Mga ahinti. So ang usa ka Kristohanon, ahinti, representante, ambasador, di ba? Kay nga naman, ang Great Commission sa Ginoo mo na ibutang sa ato ang una-una nganong ni apil ta mahigala nganong nisulod ta sa Kristohanon tungod kay nakasabot ta sa kausa sa Dios. Unsa may iyang kausa? Great Commission niya kanang pagpalapnag, kanang giingon niya, go therefore and preach the gospel. Apil ta diha, ahinti ta. Munang kanang in my name, sa akong ngalan, nagpasabot nga ingon nga akong ahinti. Ang saad gitubag nga pag-ampo gibase sa disipulo nga naglihok isip ahinti sa kabubuton ni Hesus. Di ba kung tanaw na to may gala sa John 16 chapter 20 John chapter 16 mato ganita may gala ato sang lakbitan. John 16 verse number 23 ta magsugod. Ang giingon diha ni Kristo 23. And in the day ye shall ask me in nothing. Og nianang adlaw kamo walay ipangutana kanako. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, He will give it to you. Ang pangutana manggod kay, di mo manggod ta mangayo, no? Ang atong ipangayo, mga material things, kini sa spiritual man Og nianang adlaw kamo, walay ipangutana kanako sa pagkatinuod, ako nag-ingon nga na kaninyo, bisan unsa ang inyong pangayoon sa amahan, diha sa kungalan siya muhatag niini kaninyo. Muna giingon ni Kristo sa verse number 24. Hitherto have ye asked nothing in my name, ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Hangtod karon kamo walay gipangayo. Muna yang giingon. Hangtod karon kamo walay gipangayo, diha sa kungalan nangayo og kamo makadawat aron ang inyong kalipay mahingpit. Mahingpit. Sa verse number 25. These things have I spoken unto you in Proverbs, but the time cometh when I shall no more speak unto you in Proverbs, but I shall show you plainly of the Father. Kini mga butanga, akong gisulti nga na kaninyo diha sa mga panultihon. Apan ang panahon nagaabot sa diha nga ako dili na mosulti nga na kaninyo diha sa mga panultihon. Apan ako magpakita kaninyo sa yano nga pagi may tungod sa amahan. Sa verse number 26, ingon din ang pulong, at that day ye shall ask in my name, and I say not unto you, that I will pray the Father for you. Nianang adlaw kamo mangayo diha sa akong ngalan, ug ako dili mo ingon nga na kaninyo nga ako magampo sa amahan alang kaninyo, kay siya nasayod. Mo nang iyang gipasabot may gala nga gisumpay usab kini dinhi ilabi na sa katumanan sa dakong mga buhat. Ang saad alang sa walay kinutuban nga mga kapanguhaan sa pagbuhat sa mga gihimo sa Dios. Mo nang sa John chapter 14, atong balikan ang chapter 14, nga diha may gala sa 15, padulong sa verse number 31, si Jesus nagsaad sa mga magtotoo. Kita magtotoo man ta. Nagsaad sa mga magtotoo
nga kahupayan gikan sa 5 ka supernatural nga mga panalangin nga ang kalibutan wala makatagamtam niini. Unsa man ni mga supernatural nga mga panalangin? If ye love me, keep my commandments. A supernatural helper. Usa ka supernatural nga katabang. Nasa verse number 17. Munang ingon niya din even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Katabang na. Atong magtatabang sa atong espirituhanong kahimtang. Ikaduha, supernatural life, nasa verse number 18. Supernatural life, usa ka labaw sa kinaiyahan nga kinabuhi. I will not leave you comfortless. I will come to you. Dili siya may gala mo hatag og kanang ingon siya, ako dili mo biya kaninyo nga walay maglilipay, ako mo anak kaninyo. Mao na may gala usa ka labaw sa kinaiyahan nga kinabuhi. Ikatulo, supernatural union, usa ka labaw sa kinaiyahan nga panaghiusa. Nganong nagkahiusa ang mga Kristohanon, doon na manggoy usa ka common ba? Nga tungod ni Kristo, nagkahiusa ang mga Kristohanon. Nga bisan og nagkalaylaing dapit sa kalibutan, basta Kristohanon, usa lang ang gisunod mahigala nga doktrina, tungod kay doktrina mahigala sa pagtulunan sa kaluwasan, mo na'y gihuptan, mo na'y common. Dili nang muingon mahigala kita, kanang kalibutanong panglantaw, nga sulod mo sa among religion, kay ang amo lang religion mo'y luwason. Wala may religion mahigalang gitumbok diha sa balaang kasulatan, si Kristo raman. So, ug ako mahigala moingon ko nga wala ko nakaangkon sa kaluwasan pinagi sa akong pagkabaptis, kay baptis man ko. Kay ang pagkabaptis, mga kaigsunan, dili man maoy makaluwas. Dili man ang pagkabaptis, mga kaigsunan, mo'y nagpalansang sa cross. Usa lang mahigala nagpalansang? Si Kristo ra. Siya lang ang nagpaaga sa hamili nga dugo. Di ba? So mo na nga direkta mahigala sa pagsandig sa iyahang pulong. Mao man ang kamaturan. Supernatural union, number 3, ikaapat, supernatural teacher. Usa ka supernatural nga magtutudlo. Mabasa nato na sa verse number 26. Dayon sa ikalima, ang supernatural peace. Mabasa nato na sa verse number 27 o ngadto sa 31. Munang ingon dia sa verse number 27 bitaw. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world give I unto you. Let not your heart be troubled. Ngano bang tagaan man nato og kasakit may gala o kalibog o kagulanan nga itong kasing-kasing. Si Kristo may nagsulti, let not your heart be troubled, neither let be afraid. Ayaw paghatagi o kaguol imong kasing-kasing, kalibog, unsa pa na diha, nga daghang kag mga kaguol nga gibati, kay nate Kristo. Muna'y nakabintaha. Supernatural, usa ka labaw sa kinaiyahan nga kalinaw. Verse number 28, ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye love me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Okay? Sa verse number 29, and now I have told you before it come to pass, that when it is come to pass, ye might believe. Kinalang kitang muto. Sa verse number 30 at tiwason, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing in me.
prince of this world. Hari aning kalibutana. 31. But that the world may know that I love the Father. And as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence. Ang Yahweh ni ining tanan, mao ang versikulo 15. Unsa may giingon may galas versikulo 15. Mao na ang Yahweh. Ang Yahweh ni ining tanan, mao ang versikulo 15. If you love me, keep my commandments. Nga nag-asoy nga kining labaw sa kinaiyahan nga mga saad alang niadtong nahigugma ni Hesus Kristo. Kansang gugma gipamatud-an pinagi sa pagkamasulundon. Ang panihapon sa Ginoo usa ka maayong paagi sa pagsaulog sa pagkabanhaw ni Kristo. Gisultihan kita sa paghinumdom sa iya ang kamatayon o sa iyang pag-anhi pag-usab. Labaw sa tanan, kinahanglan kitang magpuyo sa gahom sa iyang pagkabanhaw nga kinabuhi. Munang, because He lives. Unang punto din redemption price has been paid. Gibayra na ang presyo sa pagtubos. Gibayra na. Kita ba? Gibayra na. Ang problema karon, kadaghanan na to, wala nagpatubos. Wa man sila modawat migala ni Kristo. Redemption price has been paid. Gibayra na ang presyo sa pagtubos. Price of the payment. Presyo may galas pagbayad. Unsa may presyo? Ang presyo, gigamit may galas pagbayad. Unsa man? Ang gigamit may galas pagbayad, mabasa na to sa Ephesians chapter 1 verse number 7. Tanawag unsay iyang gibayad. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according, dili lang usa ka sala may gala kay sins di anay is plural, according to the riches of His grace. Mga kaigsunan, mao na mo ingon ta nga salamat kay Ginoo. Salamat Lord nga nakasabot mis kaluwasan kay imo namang gihimo day ang tanan. Walay amo ani. Mao nang atong dawaton si Kristo kay ang pagkamatarong ni Kristo mo'y niya nato. Mao nang makasiguro kita kay gipaniguro man ni Kristo nga ang kinabuhing dayon maangkon sa usa ka tawo kun siya mudawat sa kamatuoran makigrelasyon diyan ni Kristo. Kanang atong pagdawat, kanang atong pag-akseptar, kanang atong paghinulsol, pagsugid sa atong baba, muna yung pagpakigrelasyon diyan ni Kristo. Usa na kagasa. Ang kaluwasan kinabuhing dayon gasa. Dili na siya paningkamutan sa usa ka tawo. Mo nang kung ang usa ka tawo maningkamot siya, nagunahon na siya nga maka-adto sa langit nga pinagi siyang pagpaningkamot sa ato pa dili madawat sa Dios tungod kay mawa man ang bili, mawa man ang gihimo ni Kristo. So imong gipalabay sa ato pa wani mo tagaig bili ba ang kamatayon ni Kristo? Kay wala man nimo tagaig bili, wala gitaw nga makasaka sa langit. Mao nang daghan kayong mga naghupot og religion nga wala tagaig bili ang gihimo ni Kristo. Kay wala man tagaig bili, unsa may kaluwasan ilang maangkon, unsa may kinabuhing dayon nga mahatag nila nga ang kinabuhing dayon according to the riches of His grace man. Di ba? Sumala man sa mga bahandi sa iyang grasya. May buntag ni Ma'am Bernadine Quiñones Rivera. Good morning, Brad. God bless. Ni Ma'am Esterlina Artaso Abi-Abi og ni Sir Paulo Alfante. May buntag ni Muda, Sir. Blessed morning. Pangumusta lang po diha sa imuhang mga alalay diha karon. Ni Sir Paulo Alfante. So mo nang naa. Presyo sa pagbayad. Ang presyo sa pagbayad, dugo ni Kristo. Si Apostol Pablo ang namahayag ani. Gisaksihan may gala, laing nagpamatuod mao si Peter. Kay tinuod man gyud pod nga gihimo ni Kristo sa krus. Wala may laing tao nga naghimo ana.
wala pud siya misugo sa iyang mga disipulo nga ingon nga, oy, ikaw lang magpalansang dito be. Pwede na buhaton kay Dios good siya. Pero wala niya gihimo. Di ba? Nga naman, aron nga ang tao wala ikapasigarbo nga moagi gid ang tanan ngadto niya. Kung dito moagi niya, aw na rin mo. Basta ako niagi na. 2003. Muna na ha, ako man ang testimony nga ako nakigrelasyon may gala ni Kristo kaya ako mang nasabtan ang kaluwasan ang naghatag kanako og pagpanabot. Dili ang nagsulti. Ang tinod ang nagsulti nako, nagwitness nako si Pastor Paulman. Oh, buhi pa man si Pastor Paul. Pero ang naghatag kanatog pagpanabot, mao ang balaang espiritu. Okay, si Pastor Paul, usa na kaahinti. Sama kang Apostol Pablo. Sama ni John. Ahinti man. Ang mga Kristohano may gal ahinti. Mga ambasador. Diya ni Kristo. Meaning, mga ahinti ba kanang ang gipromote may gala mao si Kristo. Di ba? O, di ba? Kanang mga ahinti og produkto na mga panel ay magdala og produkto atos mga tindahan. Mga ahinti na sila. Kita nining kalibutan na ang mga Kristohanon, mga ahinti. Ahinti sa kinabuhing dayon. Ang produkto nga atong gidala, mao ang produkto ni Kristo. Si Kristo mao man ang produkto kinabuhing dayon. Siya mo'y atong i-promote. Di ba? Oh, kay kini siya malungtaron. Malungtaron. Mayingon ganitang malungtaron hangtod gina. 1 Peter chapter 1 verse number 18. Ingon din ni, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold. Giklaro gyud dinhi ba? Tungod kay kamo nahibalo nga kamo wala gitubos pinagi sa madunoton nga mga butang sama sa plata ug bulawan. Sumibot pasabot ang plata ug bulawan. Daghan kayo ang mga plata ug bulawan, di ba na ay mga dibolto, gikulit, plata ug bulawan. Wala diha nakabase may galang kinabuhing dayon. Giklaro ginao. Oh. Tungod kay kamo nahibalo nga kamo wala gitubos pinagi sa madunoton nga mga butang. Unsa may mga madunoton nga mga butang sama sa plata ug bulawan. Gikan sa inyong kawang kay ang sunod gikan sa inyong kawang nga pagkinabuhi nga nadawat pinagi sa tradisyon. So, plata ug bulawan unsa may gihimo na duhuran nimo nga mga kinulit nga plata ug bulawan nga gitudlo may galas tradisyon gikan sa inyong mga amahan, di ba? Sa verse 19 sa giingon diha, but with the precious blood of Christ, precious apan pinagi sa bililhon nga dugo ni Kristo nga sama sa usa ka nating karnero nga walay daot o walay mansa. Kay bisag unsaon nato og panalipod sa ato mga pagtulunan nga mingon nga kay mo ni akong namatan og kahayag, mo ni akong pagkamatyan. Sige, kung mo na imo pagkamatyan, kinsay mo banhaw nimo kay giingon man dinha, madunoton man na nga mga butang. Kay wala may butang nga dili madunot ing kalibutana. Ang bugtong butang nga gihatag sa Dios nga mulungtad hangtod sa kangturan, kini mang ihang pulong. Narana nimo, kung dili ka matinhuon, may buntag ni Sir Danilo Tagalog Rivera. Good morning, Brad Noy. Salamat, sir. May buntag nimo da. Please of the payment. Ang asa gibutang ang iyang pagbayad. Asa man niya gibutang ang paghatag niya bayad. Diba? Kung magbayad ta migala og electric bill, siyempre ato kita buhatan sa kwan, sa Iligan Light. Pwede po dito sa mall. Bisan asa. Di ba no? Nga na ay outlet sa asa tang dapita nga mobayad. Pero kini dinhi ingon si Peter sa 1 Peter chapter 2 verse number 24. Giklaro gini Peter, who his own self bear our sins in his own body. Asa niya gibutang may galang iyang bayad, diha sa iyang kaugalingon. Undat re, diha sa kahoy. Kay ang mga tao, inani manggod,
Ingon din kinsa iyang kaugalingon mipas-an sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingon lawas. Diha sa kahoy aron kita ingon nga mga patay na ngadto sa mga sala. Mabuhi gayod ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa kang kinsang mga samad kamo nangaayo. Mga kaigsunan, kining ingon niya din patay na kay sa atong espirituhanong kahimtang patay. Buhi ta ang atong physical, pero kung wa tay relasyon diha ni Kristo, ang atong espirituhanong kahimtang patay. So kinahanglan nato ng buhion. Hinumduman nato nga si Kristo namatay physically, nabanhaw spiritually. Iuna-ana po ta kung mudawat na ni Kristo, sa ato pa ang ato ang unod nun nga kahimtang atong patyon. Kana atong unod nun nga kahimtang atong patyon, kana bang pagkaulipon nato sa pagpakasala? Kana bang common nga gihimo sa mga tao? Nga naandan gikan sa pagkatao kanang common o common kanang gingon man ang balaang Biblia nga ang common kana mang kinaiyahan ba nato hubog-hubog, sugal, di magampo mga Diyos manay mga common. So common mao na nga naulipon ta diha tungod kay wala pa man nabanhaw atong espirituhanong kahimtang sa diha makigrelasyon ta ni Kristo mo nang ingon niya diha aron kita ingon nga mga patay na ngadto sa mga sala. Mabuhi gayod ngadto sa pagkamatarong. Ang atong espirituhanong kahimtang kay sa dihang makigrelasyon ta ni Kristo masabtan nato ang kaluwasan tungod sa atong espirituhanong kahimtang, maapektuhan niya natong physical nga kahimtang. Apektado sama ba nang musurrender ta megala sa Dios? Makigrelasyon ta. Ang atong pagsurrender sa atong espirituhanong kahimtang kinahanglan iuban nato pagsurrender ang atong physical nga kahimtang. Kay dili man na madawat sa Dios. Dili madawat sa Dios nga moingon ta nga kanang kay naman ko iniingon ba nga kato siya nagdawat beto ni Kristo pero gibulagan man niya ang asawa kay nangita maglaing pamilya. Dili ko motuo nga tinuod to kinasingkasing ang iyang pagdawat ni Kristo. Posible nga nagdawat siya tungod kay naikog lang siya sa nagsulti niya tingali amigo kayo na maingon na god maikog. Abi ninyo maigala, walay ikog-ikog nga gibasihan sa Dios. Walay ikog-ikog. Ang Dios may igala gatanaw sa itong kasing-kasing matinunanon ba tangad to niya o dili. So ingon ana. Munang na maigala nga ang nagbitay sa kahoy mao si Kristo. Munang patay ngadto sa mga sala, mabuhi gayod ngadto sa pagkamatarong, pinagi sa kang kinsang mga samad kamo nangaayo. Sa mga Kristohanon, makit-an gyud nga dunay kausaban. Mausab gyud. Kay ngano tungod na sa gitudlo sa pulong sa Ginoo, dili na tungod kay sa relihiyon, dili na influensya ta sa pulong sa Ginoo kay doon na may kamaturan. Mabitaw na nga unsa may giingon di ay sa 1 Corinthians kini ba kining gibutang dinhi gipahimangno nga ingon sa 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Ayaw ko no pagpalimbong. Unsa man ang giingon diha, neither fornicators nor idolaters. Suma nang fornicators, kanang idolaters, suma na. Katong mga nagsimba og mga dili tinuod nga Dios. Kanang mga kinulit mo man na nor adulterers. Katong ingon nga kung amigo nga nigdawat binasa ni Kristo, Kristohanon bi na dili ba ta kaingon na may gala kaya nakabasas kasing-kasing nato kung may dawat na ni Kristo, kung nagtinuod ba tag dawat niya o dili, ang nakabasa na ang Ginoo ra biya. Sumao ng personal relasyon. Ang ato ang pagpakigrelasyon sa Ginoo personal. Ang nasayod na ikaw ra ug ang Dios, walay laing tawo nga kita may gala makawi-wi sa kasing-kasing. So mo nang ingon din ha, kung usa ka Kristohanon, kinahanglan tang musubay may gala sa giingon sa balaang kasulatan. Kay mamanay ang giingon, ayaw pagpalimbong.
usa na ka pamaagi may galas paglimbo nga dili iya sa Dios. Iya na sa yawa, adulterers, nor effeminate. Klaro man gyud kaya na ba? So sa mga bakla og tumboy, effeminate, mao man gyud na, ambot pasabot ana, nor abusers of themselves with mankind. Sa verse number 10, atong tiwason, nor thieves, kawatan, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Dili makapanunod sa kingharian sa Dios. So unsa man, kung muingon ganita nga makigrelasyon ta sa Dios, mubiya gyud ka na mga butanga. Kay Kristohanon man, ingon man si Kristo, learn of me. Kinsa day si Kristo? Ang iyang karakter, dili sa sugarol, dili sa palakiro, dili sa extortionist. Mo nang makabaton ta og kinayahang Kristohanon. Mo na gitawag Kristohanon, genuine. Dunay kausaban. So kung moingon ta nga Kristohanon ta pero wa ta mausab, kuto bra sa imong baba o hunahuna, pero sa imong kasing-kasing wala gilubong ang balaod sa Dios. Wala nimo gilubong ba? Mo na wa ka na usab. Wala ka muhatag o pagtagad sa iyang pulong. Kini magong pagpaminaw, importante kay gini. Kay kini yung pagpaminaw, pero dili gani ka maminaw, magkuan ka kanang, kasi tawag na, magsupak-supak ka, di katagaan o giyas balang espiritu nga makasabot ka sa iyang pulong, di makaminaw. Hatagig panahon sa pagpaminaw. Kay dili lang ikaw may gala maoy makabenepisyo niini. Tanang tao sa kalibutan. Wala may gala magtan-og unsa ang nationality sa tao, wala pod nay gitan-aw kung unsay relihiyon sa tao. Basta ang importante alang sa Ginoo mudangop ta niya. Mao na. Wa man gipugos may gala, wa man gimarsyalo. May butag ni Ma'am Desiree Argate. To God be the glory. Good morning. Salamat nimo diha, ma'am. No, so mao nang naa. Mo nang ang 2 Corinthians chapter 5, arita may gala sa chapter 5, verse number 2. Ang giingon diha may gala ba gisaysay verse number 21. Isaysay gyud ni Apostol Pablo. Okay. Diday. 2 Korinto kapitulo 5 versikulo 21. For he hath made him to be sin for us. Siya na mo'y mihimos sa iyang kaugalingon nga sala alang kanato. Siya na ba? Imbis kay kita mo'y silutan sa kamatayon, si Kristo na ang nihimo. Siya nagpasilot sa kamatayon. So kita nakaiskapo na, nakalingkawas na sa silot nga pagka-impyerno. Kasi na may naghimo siyang kaugalingon mo na. Ingon na may gala ang lakang ang gihimo sa Dios. Kung wala pa nahimua sa Dios, wala tay kaluwasan may gala nga maangkon. Kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato kinsa wala na kailaog sala. Ang wala na kailaog sala si Kristo. Dili bot pasabot nga wala siya nakailaog sala kay ignorante, Ginoo biya siya. Wala siya naka-experience og sala. Kay Ginoo siya, ang Ginoo, Ginoos pagkamatarong. Maunang ang pagkamatarong sa Ginoo atong giangkon. Niana to ba? Atong gidawat. So mo nang nahimutang matarong atubangan sa Dios, mo nang gipaniguro ni Kristo nga makasaka o makaangkon sa kinabuhing dayon. Kanang kinabuhing dayon, langit man gyud na. Dili man na imperno, mao na saad ni Kristo. Kung asa siya to apunta. May mutag ni Sir Jeward Pacanyor Barriga. Blessed morning to all. Salamat, Sir. So, mo nang naa. So, purpose of the payment. O may tumong sa iyang pagbayad. Titus. Arita may galas sa Titus chapter 2 verse number 14. Ingon dire may galang pulong sa Ginoo who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity. Sa tanang pagkadautan, tanawa ra God, and purity unto himself, a peculiar people zealous of good works. May nga uban. Naalagi good works. Sige ha, ato sa tanawon.
Okay. Kinsa mihatag siyang kaugalingon alang kanato si Kristo. Aron siya makatubos kanato gikan sa tanang kadautan. Kay pertig yung dautan na may galaang tao. Og makaputli ngadto siyang kaugalingon sa usa ka pinasahi nga katawan. Pinasahi nga masibuton sa maayong mga buhat. Nga unta kita masibuton sa maayong mga buhat. Humantang makigrelasyon diha ni Kristo, nabag-o ang atong kinabuhi, nabag-o ang ato ang pangunahuna. Ang atong direksyon nabag-o. Nga naman, Kristo na guna. Di ba? Dayon, unsa may nabag-o? Unsa man ang mga maayong buhat? Ang maayong buhat, ang description may galas maayong buhat, kaniadto nga di ta ganahan mobasa og pulong sa Dios, karon ganahan na ta. Kay Kristohanon man, meditate day and night. Mamalandong may gala adlaw gabi, unsa may imong pamalandungan kung wa kay gibasa. Mabitaw na nga dili ta kabalo nga moampo. Sa dihang di pa ta Kristohanon, kay bisan gani karon Kristohanon na ta, wa gani ta kabalog unsa atong giampo. Magpataka na lang tagyawit mahigal, di ba? Pero mas may gitong natay gibasa. Ngano, makaibaw man ta kay ang pulong sa Dios nagtudlo man kada adlaw. Nagtudlo o mga maayong buhat. Masibuton sa maayong buhat. Unsa man na pagbasa og Biblia. Pagkat-on siyang pulong. Kung giunsa nimo nga gidawat si Kristo, masulti po na nimo sa uban. Kay mo man ang love one another. Kay ang gugma diha mahigala, dili man gugma ka na maghatag ka og bugas sa imong silingan nga way gikaon. Okay man nga gugma, pero physical man na. Ang gugma ang giingon ni Kristo, mahigugma imo isig ka tao, gugma. Kung giunsa nimo nga nakakita kag gugma sa imong kaugalingon, kay ang imong kalag na miligro, gidawat nimo si Kristo, mao po na isulti nga to silingan. Mao po na isulti nga to sa atong mga mahal sa kinabuhi. Malipay day ka nga ikaw ray makaatos langit. Unya ang imuhang asawa, imuhang anak, pasagdan nimo nga maato sa impierno, di po na mahimo. May buntag ni Sir Jojo Asibron Bindanilyo, mayong buntag Brad Noy, naulahin na sad ko og paminaw, pero okay ra, kay nag-Bible reading man ko sa akong pagbangon, usami, gunit og cellphone. Okay, salamat. May nang imong gihimo kay pagmata, magbasa. Sakto na. Sakto na siya. Muna'y mayong buhat. Muna'y mayong buhat nga alang sa Dios. Di ba kita sa ato ang kaugalingon, ang pananaw na to, mga mayong buhat ka namang dili ka mo patay. Dili ka manapaw. Manay mga mayong buhat na to. Pero sa Dios may gala mayong buhat kanang doon na kay kasibot. Muna ingon niya, masibuton. Doon natin kasibot ka ng zealous of good works. Kasibot. Kasibot sa mga pagtulunan nga iya sa Dios. Kay siya malipay, ana. Unsa may kuan, giingon sa pulong sa Ginoo. Sa Ecclesiastes 12, kalimot lang ko. Katong whole duty of kuan, Kristohanon. Tempa ha. Ako sa tanawon ka diot. Unsa to nga verse? Ecclesiastes 12. Ato kaning tanawon may gala unsay tibuok katungdanan sa usa ka Kristohanon. Karon ta makabalo mga kaigsuonan. Ingon din sa Ecclesiastes chapter 12 verse number 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Unsa may whole matter? Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Mo ni may gala ang tibok natong katungdanan, isip tao nining kalibutan na. Unsa di ay mahadlokon sa Dios og kinahanglan nga magbantay sa iyang kasuguan. Commandments, duha man na.
Great commandments man ang bot pasabot dana. Oh. So mo nang naa. So ikaduhang punto may gala, resurrection power has been provided. Gihatag na ang gahom sa pagkabanhaw. Promise by the Savior. Ang saad may galas manuluwas, gisaad niya sa John chapter 14, kung tanaw na to may galang saad ni Kristo, hilabihan kadaghan biya. Mabita ng ingon may galas si John ba? Nga kon isulat pa lang ang tanang mga nahimo ni Kristo, dili paigo ang tibok bahin sa kalibutan nga sulatan. Dili paigo. Pero kini mga pipila lamang nga gisulat, gibutang di as bala ang kasulatan, mo ni ang mga importanteng bahin aron kita makakaton. Oh. Kay kung isulat tanan, di gyud matabang. John 14 verse number 16. Ingon diha, I will pray the Father, og ako maampo sa Amahan, og siya mohatag kaninyo og lain nga maglilipay, aron siya magpabilin uban kaninyo sa kahangturan. Gisaad sa manluluwas. Kinsa nagsaad na si Kristo. Provided by the Spirit. Gihatag sa Espiritu. Oh. Romans chapter 8 verse number 10. Arita may gala. Unsay giingon may gala sa balaang kasulatan sa kapitulo 8 versikulo 10. Ingon din and if Christ be in you, the body is dead. Tama ra? Kung si Kristo kuno niya kanato, ang lawas patay. Patay na. Dead because of sin. But the Spirit is life because of righteousness. Kang Kristo na. Kay si Kristo namatay physically, nabanhaw spiritually. So kinahanglan kita ang atong espirituanong kahimtang mabanhaw. Ang atong unod-unod nga kahimtang patay. Mo na may gala nga sagara sa genuine nga Kristiyanon, makita gyud sa mga silingan, mga parente na usab lagi ni siya. Ang pasangil bag-o manggod og reliyon. Dili na mo'y pasangil may gala. Ang tubag nga insakto niya na tungod kay iyan ang nailhan ang tinod nga Kristo siyang kinabuhi. Mo nang dai kausaban ang tao. Mo na nga kung makakita tag tao nga nausab, atong ingnon, nausab siya, kana siguro gyud nga nailhan na niya si Kristo. Mo na influensya nga gigamit ni Solomon sa Proverbs chapter 11 verse number 30. Mo na ingon si Solomon, influensya ba? Influensya. Kana the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Ang bot pasabot ana si Solomon na influensyahan sa mga tao. Nakita sa mga tao nga kining tawhana naagyo ni Dios sa iyang kasing-kasing. So ang kalag sa mga tao na influensya kang Solomon sa iya magipanghimo. Wise man siya. Tungod kay ang prinsipyo sa Ginoo naaman kang Solomon. Ingon na ba? Usahay kita may gala kay bisag Kristohanon ta, dugay natang Kristohanon, naabay ato ang mga desisyon nga dili kuanang wala na hisubay sa prinsipyos balaang kasulatan, prinsipyo sa Dios. Hinumdumi nga kining kasulatan, kining balaang pulong sa Dios, kuani prinsipyo ni sa Ginoo. Mabitaw na nga kinahanglan magkat-on may gila sa iyang pulong kay aron makahibaw ta prinsipyo sa Dios ni. Dili ni prinsipyo sa tao. Mo nang naa. The fruit of the righteous is tree of life, and he that winneth souls is wise. Mo nang kini nga bersikulo giabusahan ni paggamit sa uban nga mga Kristohanon nga nakapamunga sila kay nakapangwitness sila og mga kalag. Ang bunga mahigala kon atong sabton gyud, ang bunga sa espiritu nga niya nato kanang Dios nung kinaiyahan. Kanang pagpang witness, pagsangyaw may gala sa maayong balita, ang muhatag og konviktar niya na mao ang balaang espiritu, ayog ang kuna. Usahay abusaran na to may gala nga bunga biyan ako na. Pwede man na.
pero bunga sa imong kahago. Kay ikaw may gigamit kay ahinti man ta. Di ba? Ahinti man ta sa Dios. Kitang tanan ahinti. Nangahinti ta. Unsa nga produkto may gala nga ato ang gisangyaw, ang ato ang gi-promote kinabuhing dayon. Kinsa man siya? Si Kristo. Mao na ahinti. Kay ato man nasabtan may gala ang pagtulunan sa kalawasan. So mo nang naa. Atong balikan may gala ang Romans. Romans sa chapter 10. Chapter 10. Chapter 8 ay. Verse number 10 man ta to? 10. Mo nang naa. Og kon si Kristo anaa kaninyo ang lawas patay tungod sa sala. Kinalang gina, maobligar kita may gala nga kini atong sundon kay mao man ni ang prinsipyo may galas Ginoo. Nga kinahanglan ang lawas patay. Patay na sa pagpakasala. Apan ang espiritu buhi tungod sa pagkamatarong. Naaday palahubog may gala nga ganahan mo basag Bible, naaday palahubog may gala nga musangya og maayong balita. Naaday palahubog nga moingon sa nga ako hubog-hubog ko pero nakasabot ko sa kaluwasan. Naaday. Kaya ang tao may gala nakasabot sa kaluwasan, muundang na may gala hubog-hubog. Kuan man na sa unod nung bahin man na. Kinahanglan tang magpakabuhi sa espirituhanon. Ana, pagkamatarong, buhi o espiritu buhi tungod sa pagkamatarong. Ang ato mangong espirituhanong kahimtang sa dihang atong dawaton si Kristo, mapiktuhan atong physical. Ang atong mga gawi ba mapiktuhan. Mao na nga kon ang atong pasagdan may galang nga atong unod-non nga mga bahin mo'y magpasulabi, maapektuhan ang atong espirituhanong kahimtang. Mo nang makapa-imperno. Kay gisalikway man nimo ang pulong sa Ginoo, so wala nimo na hinumduman nga naatay kalag. So maalaot may gala atong kalag maapektuhan na. So karon kung mangita ta may gala sa espirituhanong butang, maapektuhan. Ngadto sa kaayuhan ang atong physical nga kahimtang. Di ba kinsa makabenepisyo? Kita ra gyapon. Makabenepisyo tang ano? Doon natin kinabuhing dayon, alang sa atong kalag. Unya, sa atong physical nga kahimtang, makabenepisyo pod. Kaya di naman ka magbisyo. Di na ka manigarilyo. Dili na ka muinom. Di na ka manugal. So, kinsay nakabenepisyo? Di ba ikaw ra gyapon? Physically, nakabenefits ta. Dili man ta madaot. Kay, usa nga makapadaot may gala sa lawas, kanamang magsigig bilar kay hubog-hubog, naabagoy mulungtad may galag taas nga kinabuhi ana. Wala, magsigig ampo may gala nga Ginoo tagay kog taas nga kinabuhi pero gigamit may galas binuang, gigamit may galas bisyo. So useless gyapon imong pagpangayo sa Ginoo. Kinahanglan tinud-on nato nga mga itas Ginoo nga atong gamiton sa insakto nga pamaagi subay sa prinsipyo sa Dios. Ingon dinhi ang verse number 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Apan, kung ang espiritu niya nga mibanhaw ni Hesus gikan sa mga patay, nagpuyo diha kaninyo, siya nga nibanhaw ni Kristo gikan sa mga patay, mobuhi usab sa inyong may kamatayon nga mga lawas pinagi sa iyang espiritu nga nagapuyo diha kaninyo. So mao na naa. Kumudawat ni Kristo, siguroon nato nga kinasingkasing. May buntag ni Ma'am Lia Lambirang, may buntag ni mo di Ma'am, no, kinasingkasing. Kaya kumudawat ni Kristo nga dili kinasingkasing, sama ra nga atong ipasipalahan ang balaang espiritu. Hinumdumi nga ang pulong nagkanayon nga ang pagpasipala kang Kristo mapasaylo pa niya. Pero ang pagpasipala sa balaang espiritu dili na mapasaylo. Ang ikatulong punto may gala, reassuring promises for the present. Nagpasiguro nga mga saad alang sa karon, present. His presence with us. Iya ang presensya uban kanato. Kung atong atoon may gala ang giingon ni Kristo sa Book of Matthew at chapter 28 verse number 20. Ingon diha
Ingon dia sa pulong sa Ginoo, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ang Ginoo may gala, dili gyud mo biya sama siyang saad. Muna nga presensya. Ang iyang presensya uban kanato. Kay mo man saad niya nga nagatudlo kanila sa pagtuman sa tanang mga butang, bisan unsa nga akong gisugo kaninyo og tan-awa. Ako uban kaninyo sa kanunay, bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. His prayers for us, iya ang mapag-ampo alang kanato. Kay si Kristo nag-ampo man. Ingon siya may galas. May buntag ni Ma'am Jocelyn Catalan. Good morning. Good morning ni mo diya, ma'am, uban sa imong pamilya. Ingon ang Roma Kapitulo, ato yung tibawason kay, gamay naman lang ni. Roma Kapitulo 8, versikulo 34, ingon diri, who is he that commendeth? Kinsa man siya nga nagahukom sa silot? Diba? Question mark. Kinsa man siya nga nagahukom sa silot? Ingon si Apostol Pablo, it is Christ that died, yea rather, than that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Si Kristo, kinsa man siya nga nagahukom sa silot? Si Kristo, mao ang namatay. Oo, hinoon ang nabanhaw pag-usab. Kinsa mao ang anaa bisan sa tuo nga kamot sa Dios, kay asa man siya tuo sa kamot sa Dios. Kinsa mao usab ang nagahimo og pangamuyo alang kanato. Si Kristo mo'y nangamuyo alang kanato. Mo nang bulahan kayo ta. Bulahan kay ta nga nakasabot may gala sa pagtulunan sa kaluwasan. Kay naatay sandiganan. Naate man luluwas nga sigurado. Dili ataw-ataw. Muna na may gala sa Hebrews chapter 7, verse number 25. Ingon din wherefore, he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Tungod niini siya makahimo usab nga siya buhi kanunay aron sa paghimo og pagpangamuyo. Tungod niini siya makahimo usab sa pagluwas sa hingpit kanila nga moduol sa Dios. Pinagi kaniya. Sa nakita nga siya buhi kanunay aron sa paghimo o pagpangamuyo alang kanila. Muna may gala ang pulong sa Dios. Muna ang mga pag-ampo ni Kristo alang kanato. Abi manggunato may gala kita ray nag-ampo. Ang Dios nag-ampo bigyo nato. Di ba? Wagani ta kabalo may gala nga do natay mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwa na. Unya wala sila nakakaplag may gala sa pagtulunan sa kaluwasan nga karon asa sila nahimutang nga nag-ampo pud sila. Sama ba kay recorded man na sa Biblia may gala nga ang usa ka rich man sa diyang namatay siya, sila sa ropod namatay, siya may gala nangamuyo biya. Recorded man na sa Bible aron ato matagaan may gala og pamalandong nga ingon ana day ang mahitabo so sa katawo kon dili manumbaling sa pulong sa Dios. Meaning dili makakaplag sa pagtulunan sa kaluwasan. Kung magpabiling nga sirado yang hunahuna nga sige lang tag bugal-bugal ing kalibutana, nagsige lang tag pasigarbo may galas sa atong religion nga gihuptan nga mo na, nagsige pa ta may galag daig sa atong mga pangulo, mga leaders, mga kasimbahanan nga dili day maong gipanudlo, magpasigarbo pa ta niya na pero wa tay kaluwasan. Kung ingon ana may galatong kinaiya, maabot ang panahon nga kita mga muyo nga di na paminawon sa Dios. Katong rich man sa Book of Luke chapter 16, mabasa na to diha. Nga ang rich man nangamuyo siya. Nga sila saro ipadalag balik sa kalibutan. Kaya nga no,
gusto niya nga mahibaluan sa iyang igsuon nga wala pa masulti tungod kay dili siya gusto nga ang iyang mga igsuon mahiadto sa lugar nga iyang nahimutangan nga init nga lugar. Imperno man to. Realidad na. Nganong gipatik man na sa Balaang Kasulatan, aron ta masayod. Aron ta makahinuklog. Aron kita dunay desisyon nga kinabubuton nga desisyon. Kita mo mantigo mo pili asa ta. Imperno ta langit. Gipabalon ng daan. Muna prinsipyo may gala sa Dios. Direta may gala sa His provision to us. Iya ang provision nga ni kanato. Sa Romans chapter 8 verse number 32. Ang giingon din sa pulong sa Dios. Ingon si Apostol Pablo, siya nga wala mihikaw sa iyang kaugalingon nga anak, apan mitugyan kaniya alang kanatong tanan. Tanan ha, way gipili na. Unsaon niya nga dili uban kaniya muhatag usab kanato sa tanang mga butang nga walay bayad. Di ba? Walay bayad na. Munang dili ta magpalingla o mutuo nga dunay ordinary, dunay espesyal alang sa kaluwasan sa tao. Kay walay bayad. Ang kaluwasan may gala walay bayad. Gibayran na ni Hesus Kristo dito sa cross. Ang iyang gigamit may galas pagbayad, ang iyang precious blood. Bililhon nga dugo. Bililhon nga dugo, walay kantidad. Dili mahimo nga ang kaluwasan nga gigamitan og dugo ni Kristo ato lang ibaylo sa plata og bulawan nga walay pulos nga gitudlo may gala nga tradisyon niining kalibutana. Bueno, direta may gala sa lison. Sa ato na isgutan may gala dunay upat ka lison nga atong makutlo dinhi. Una, the Lord's Supper kay nagisgot man ni may gala katong ato ang gibasa nga John chapter 14, nagisgot man ni panihapon. Katubang sa panihapon nila ni Hesus Kristo uban sa mga disciples. The Lord's Supper reminds us of our vital union with Christ. He is our life. Siya may gala nga to ang kinabuhi. Ang panihapon sa Ginoo nagpahinomdom kanato sa atong mahinungdanon nga pagkahiusa kang Kristo. Siya ang atong kinabuhi. Ikaduha, the Lord's Supper reminds us to confess our sins so we can remain in fellowship with Christ. Aron kita makapabilin sa pagpakigdait sa Dios, pagpakigdait diha kang Kristo. Ang panihapon sa Ginoo nagpahinomdom kanato sa pagsugid sa atong mga sala aron kita makapabilin sa pagpakigambitay uban ni Kristo. Kay kung dili ta mahigala mo sugid sa atong mga sala, wala tayo pagpakigambit diha ni Kristo. Dili nang sugid mahigala nga isugid nimo ngadto sa tao, ngadto sa Dios. Kanang kinasing-kasing. Ikatulo mahigala, the Lord's Supper reminds us that the debt of sin is paid. The power of the Spirit is provided. And we have life everlasting. Because He lives. Mo man ay title sa atong tulumanon. Because He lives. Tungod kay siya buhi. We have assurance in this life and at death. Ang panihapon sa Ginoo nagpahinomdom kanato nga ang utang sa sala gibayran. Kay ingon bitaw ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Mo ni giingon may gala sa pulong sa Ginoo. For the wages of sin is death. Ang sin diha singular. Wala magkinahanglan may gala ang tawag daghang sala. Usa lang kasala. For the wages of sin is, klaro ginang singular ba? Death. But the gift of God is eternal life. Kinsa naghatag ana? Ang gasa sa Dios, mao man ni, kung sa bag-o pa ta makabasaan ni,
matingag gyud ta, mangita ta may galag. Ang bayad sa sala kamatayon man gyud na. Apan ang kasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Through Jesus Christ our Lord. Pinagi kang Kristo nga atong Ginoo. Pero unsaon? Amo na pangutana. Apan unsaon? Nakabalo ta nga ang kinabuhing dayon mao si Kristo. Apan kun unsaon? Sumonang diya na magsugod. No? Sa iyo na may gala. Mo nang ang panihapon sa Ginoo nagpahinumdom kanato nga ang utang sa sala gibayran. Imbes kay kitay mo bayad, ang bayad impierno man, aron makalingkawas ta may galas pagka impierno, si Kristo may gala mitubos. Karon, ang ato ang katungdanan, mao ang pagpatubos. Ang pangutana ba, natubos ka na ba? Sayang kaayo kung magsigit ang ingon Kristohanon bi ako, pero ang pangutana, natubos ka na ba? Ang tinuod nga Kristohanon, natubos na. Ang tinuod nga Kristohanon nga naka-experience diya sa iyang kasing-kasing, nakasiguro na nga siya dili maimpierno. Ikaw nakasiguro ka na ba? Kung dili ka kasiguro nga dili ka maimpierno, kung di ka kasiguro niya na ila-ilaha og maayo si Kristo. Mura na kung tambag nimo, ila-ilahon nimo og maayo si Kristo. Kay kung wa pa ka kaila ni Kristo, sigurado gyud nga wa pa ka kahibaw ug asa mo paingon ang imong kalag. Mo nang gisandig may galas pagpangadji, mo nang gisandig may galas pamisa. Wa man ta kabalo. Kung nakabalo pa lang ta, di na ta mo sandig diya kay wa may bayad may galang kaluwasan. Mo na giingon sa Dios. Mo nang ingon niya, ang panihapon sa Ginoo nagpahinumdom kanato nga ang utang sa sala gibayran. Ang gahom sa espiritu gihatag o kita adunay kinabuhing dayon. Tungod kay siya buhi, kita adunay kasiguruan ni ini nga kinabuhi og sa kamatayon. Ikaapat nga lison ingon dinhi, if you have never trusted Christ as your Savior, invite Him into your life now. Kano saan nimo sa imbitahon? Kung wala ka pa musalig kang Kristo isip imong manluluwas, dapita siya sa imong kinabuhi karon. Mo na nga ang Romans chapter 10 verse number 9 nagtudlo kung unsa nga paagi. Katong giingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nga ang kinabuhing dayon mao si Kristo. Pero unsay paagi? Ang paagi mao ni gitudlo diha sa Romans chapter 10 verse number 9. Kinahanglan nga atong isugid. Kinahanglan nga atong isulti diha sa atong baba. Nga nagkanayon. Mo no? Klaro man na may gala. Ingon diha nga kon imong isugid pinagi sa imong baba ang Ginoong Hesus og magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Guide na siya, pero ingon ini may galang paagi. Lord, karon nga ako nasabtan ang pagtulunan sa kaluwasan. Akong nahibaluan, Lord, nga dili day ko makahimos pagluwas akong kagulihong kalag. Kawang day ang akong mga binuhatan. Lord, gusto ko nga makaangkon sa kinabuhing dayon. Sugod karong taknaa, Ginoo. Luwas ako. Sulod sa akong kasing-kasing, ako ang dawaton, akong bugtong personal nga manluluwas. Sugod karon. Ginoo, luwas sa ako. Ana. Sumunay paagi. Kinasing-kasing. Kinanan nga isugid, isulti. Kaya nga naman, mo man na iyang giingon, kinanan isugid. Gisugid sa imong baba. Og sulod sa imong kasing-kasing, pamalandong gani. Hinuktok kay gani sa imong kwarto. Paglingko diha, unsabay imong porma diha, hinuktok kay kini nga pulong. Basaha gani. Mo nang naa. Nga kinahanglan, mo bitaw na nga ang kaluwasan usa lang kadangaw. Gikan sa sukod sa imong baba ug sa imong kasing-kasing. Kinahanglan nga imong isugid sa imong baba ug kinasing-kasing nimong dawaton ang pulong sa Dios nga nagsulti nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Ang bot pasabot ba nga
tuhuan na tumaygal ang iyang gihimo sa krus. Moto itong saligan. Kay moto ang gahom sa Dios sa kaluwasan sa matag usa kanato. Mo experience ang tanan nga Kristohanon ni ana. Kay kung dili ta mo experience, sama ra nga baliwala, sama ra nga wala tay nakatunan, sama ra nga wala tay nahibaluan. Kay wala tay nahibaluan, mamatay ta mahigala nga dili ta kaadtog langit, mamatay ta mahigala nga adto ta sa impierno padulong. So unsa may atong gidahom mahigala? Di ba? Dili ta gusto nga mato sa impierno, right? Kay dili ta gusto nga mato sa impierno, nan mosugay ta sa atong baba, pinagi sa atong baba, nga ang Ginoong Hesus sulod sa atong kasing-kasing, siya mo atong tuhuan. Siya mo atong manluluwas. Mo nang kinahanglan magpatubos ta karon. So yun na lang. Sama naman tayo igong panahon, may kaigsunan, sanglit, napupos na atong panag-uban. Kaya wala naman tayo igong panahon. Ang tanang butang ng kalibutan na doon na may kinutuban sama sa atong panag-uban, nga doon na panahon sa pagsugod o nini magutlua, oras na usab nga kita manamilit. Sangan sa ato Station Manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, KSR Nonoy B. Magpasalamat umingon, may buntag, iligan.